sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang pipirmahan ang proposed budget para sa taong 2024 bago ang kanyang pag-alis patungong Tokyo, Japan sa Disyembre. Hataw Balita. 6 hanggang 7% gross domestic product growth rate para sa 2023, tiwalang maaabot ng Administrasyong Marcos. Hataw Balita. Senator Ronald Bato de la Rosa, ipinagdamdam ang International Criminal Court o ICC resolution na inihain ni Senator Ontiveros. Hataw Balita. Dating Senadora Laila de Lima walang nakikitang problema sa muling pagsali ng bansa sa ICC. Hataw Balita. Paghahain ng demerer to evidence, pinag-aaralan ng mga abogado ni De Lima. Hataw Balita. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, ipinatupad na simula kahapon. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, inaasahang pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed budget na nagkakahalaga ng 5.7 trillion pesos para sa taong 2024 bago matapos ang buwan ng Disyembre. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, posibleng pirmahan na ito ng Pangulo bago ang kanyang pag-alis patungong Tokyo, Japan sa Disyembre. Inaasahang dadalo si Pangulong Marcos sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit mula December 16 hanggang 18. 9.5% na mas mataas ang inihain na budget para sa 2024 kaysa sa 5.268 trillion pesos na budget para sa 2023. Patay sa temang Agenda for Prosperity, Securing a Future-Proof and Sustainable Economy, ang inihain ng pambansang budget para sa susunod na taon ay sinadya batay sa 8-point socio-economic agenda na tutulong sa pagtupad ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno. Malamang. Kasi I was talking to the liaison officer to na-approve na kasi yung budget eh. So they will go into conference committee by December 1st. And so there's enough time bago umalis si Presidente. Hataw Balita. Naniniwala pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magiging maganda ang usad ng ekonomiya ng bansa ngayong taon kahit na may mga hamon at epekto ng mga kaguluhan sa ibang mga bansa. Tiwalang economic managers ng Pangulo na maaabot ang 6 to 7% na gross domestic product growth rate para sa taong 2023. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, maganda ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pananalapi at estado ng utang nito sa labas ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno. So in case ang problema kasi ng external debt is pag nag-devalue yung currency mo, then you have a bigger problem, right? So in terms of external debt, we don't face adverse external shock. We are confident that the economy will grow by around 6%. That's the lower end of our growth target of 6 to 7% this year. And we will continue to grow at around 6.5 to 8% for the rest of President Marcos's term. Ilang hakbang ang tututukan ng administrasyon upang maabot ang tinatarget itong Gross Domestic Product Growth o GDP, kabilang ng mabilis at maayos na paggamit ng pondo ng mga ahensya, pataasin ang produksyon sa agrikultura at targeted subsidy para sa mga sektor na apektado ng inflation. The fourth possible external risk, I'm sure narinig nyo na ito, is yung outbreak of pneumonia in China. Okay? And we don't know yet the extent of that problem. And the other problem in China is the so-called property crisis. Hataw Balita.
Inirekomenda ng Department of Finance kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent bilang ilang tax measures. Layunin ng nasabing hakbang na mapangalagaan at mapanatili ang lakas ng ekonomiya ng bansa. Sa gitna ng mga nangyayaring pagbagsak ng ekonomiya ng maraming mga bansa sa mundo ngayon, ipinahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang nais ng economic team na gawing prioridad ang Package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program o CTRP at ang tatlong panukalang batas na nagtatakda ng Value Added Tax o VAT sa mga nagbibigay ng digital na serbisyo at excise taxes sa single-use plastic bags, matamis na inumin at mga junk food. Sa pamamagitan anya nito, matitiyak ang sapat na pondo ng gobyerno para sa inirekomendang budget at makamit ang target na 5.1% deficit to GDP o Gross Domestic Product para sa susunod na taon. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno. We ask the President to act on the following requests. These are some tax measures, VAT on digital services, excise tax on single-use plastics. This is for climate change proposal. Ito namang VAT on digital services. This is based on fairness, no? Kasi kung bibili ka sa brick and mortar store or regular store, nagbabayad ka ng VAT, bakit hindi ka naman magbayad sa digital service? Ayon pa kay Secretary Diokno, wala pang tugon ng Pangulo ukol sa kahilingan nila na ito na makatutulong para sa dagdag revenue ng pamahalaan. Hataw Balita. May masamang loob umano si Senator Ronald Bato de la Rosa sa isinagawang paghahain ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Ang resolusyon ay humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistihan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon ng war on drugs ng Duterte administration. Bilang dating hepe ng pambansang pulisyan na nanguna sa Oplan Tokhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator de la Rosa ay unang tinawag ang kanyang sarili na number 2 accused sa investigasyon ng ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Masama ang loob ko. Yung timing ba naman, kung kailan mayroong gusot between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC. Why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC? Nang matanong kung kakausapin niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon, sagot ni Senator De La Rosa, No. Sabihan mo siya, no. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Samantala, nanindigan naman si Senator Risa Ontiveros na walang kinalaman sa politika ang kanyang paghahain ng resolusyon. Ayon sa senadora, ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ay hindi nangangahulugan na wala ng obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa International Tribunal. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng EJ case. Sa plenary session kahapon, makikita nating lumapit si Senator Ontiveros kay Senator De La Rosa at bahagyang nagkausap ang dalawa. Hataw Balita. Ipinahayag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na naghahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng investigasyon ng war on drugs ng Duterte administration. Iginit din ito ang posisyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wag nang papasukin ng mga investigador ng ICC sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni presidential sister na si Senator Amy Marcos. Talagang basag ulo to.
So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ng ating ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Para naman kay Senator Risa Hontiveros, wala siyang ibang intensyon sa paghahain ng resolusyon na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan na sa International Criminal Court. Nakatuunan niya ang kanyang atensyon sa kapakanan ng mga kamag-anak ng extrajudicial killings. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Hataw Balita. Handa ang Presidential Sister at Senator Amy Marcos na dinggin ang resolusyon sakaling mapunta ito sa kanyang pinamumunuan na Senate Committee on Foreign Affairs. Maasa naman si Senator Risa Hontiveros na magkakaroon ng patas na pagdinig ang resolusyon kahit pa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa kanyang kasamahang senador. Nasa pinuno na rin anya ng didinig na komite kung iimbitahan ang dating punong ehekutibo. Sa proseso naman, naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na dapat munang dumaan sa kanila at sang-ayunan ng mayorya ng Senado kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Pero taliwas ito sa pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon, naniniwalang hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng Senado kung magdedesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik ang Pilipinas bilang ICC member. Hataw Balita. Sa isang pahayag, ipinabot ni dating Senador Laila De Lima ang kanyang paniniwala na mahalaga ang pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Wala rin daw nakikitang problema si dating Senador De Lima kung sakaling magdesisyon ang Pilipinas na muling sumali sa ICC. Sinabi ni dating Senator Laila De Lima na nagkaisa noong 2011 ang Senado liban sa isang miyembro kaugnay dito kaya wala siyang nakikitang dahilan kung bakit kailangang pagtalunan ito ngayon. Ang tanging questionable ay ang pag-atras natin sa Rome Statute noong 2019 dahil tanging si former President Rodrigo Duterte lamang ang nagpasya nito. Para kay De Lima, pansariling interes lamang ang ginawa ni Duterte para makaiwas sa pananagutan sa war on drugs ng pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senadora Laila De Lima. Hindi dapat nagiging problema yung issue about the rejoining of the Philippines. Na here we are, merong isang tao na dahil nga gusto niyang umiwas sa accountability, bigla niyang withdraw. So, anong problema ngayon sa pagbalik natin, which is the right thing to do? Maasa si De Lima na magkaroon ng positibong resulta ang kasalukuyang pagsusuri ng pamahalaan, lalo na ang ehekutibo sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa posibilidad na makipagtulungan sa mga ICC investigator. So I hope really that the result of that study by the Executive Department would be positive na dapat bumalik na tayo sa ICC para ganap ng hustisya ang makuha ng mga naging biktima. Hataw Balita. Sa iba pang balita, matapos ang pagpresenta ng ebidensya at mga testigo ng prosekusyon, nagkaroon na ng formal offer of evidence ang panel of prosecutors mula sa Department of Justice o DOJ. Ito ang kanilang hakbang upang palakasin ang kanilang kaso laban kay dating Senador Laila De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206. Binigyan naman ng 10 araw ang kampo ni De Lima para magkomentaryo hinggil sa mga isinumiting ebidensya laban sa kanya. Ayon kay Attorney Raymond Bagilay, ang abogado ni De Lima, isa sa kanilang tinitignan ay ang paghahain ng demerer to evidence o pagpapawalang bisa sa mga ebidensya. Ito'y sa kadahilan ng hindi sapat, ayon sa kanila, ang mga pruweba upang ipagpatuloy ang pagdinig sa kaso. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Raymond Bagilay, ang abogado ni De Lima. Sa December 8, deadline namin for the
comment opposition para dun sa formal offer of evidence. Importante yon kasi nga magbibilang na din kami after that period kapag lumabas naman yung resolution ni Judge Guito doon, ay pwede na din kami makafile ng aming demurrer to evidence. Hataw Balita. Kinumpirma ng Philippine National Police na batay sa resulta ng DNA examination, nalaman na pag-aari ng isang lalaki ang ilan sa mga hibla ng buhok na nakuha mula sa inabandonang SUV na konektado sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Pajardo, hindi nagmatch sa magulang ni Catherine Camilon ang naturang mga buhok. Gayman, hinihintay pa ng PNP na makakuha ng DNA sample sa mga natukoy na persons of interest sa kaso sa pagkawala ni Camilon upang maikumpara sa mga buhok na nakuha sa loob ng sasakyan. Ayon kay Fajardo, hindi nila magagampanan ang pagkuha ng DNA sample sa mga suspect nang hindi umaasa sa isang korte na nagbibigay ng kaukulang utos. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Pajardo. We can confirm na aside dun sa mga hair strands na nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine, ay meron pa pong ibang hair strands doon na nagmamatch sa isang male po. But as to the owner of those hair strands po, we need po kasi ng DNA samples din. Katulad ng ginawa po natin sa magulang po ni Miss Catherine, kinuhanan po sila ng DNA at yun po yung i-compare po natin doon sa mga hair strands. So kailangan natin ng specimen to compare those different hair strands na hindi po kay Catherine po. Hataw Balita. Oy, badges po para sa mga motorista dahil matapos ang 3 sunod na linggong rollback. Ipinatupad na ulit ng mga kumpanya ng langis ang panibagong oil price hike sa diesel at kerosene kahapon, November 28. Sa abiso ng mga oil companies, sinimulang ipatupad kahapon ang 30 sentimos na taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 65 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kerosene. Samantala, wala namang naging paggalaw sa presyo ng gasolina. Isa sa mga sinabing dahilan ng Department of Energy sa ipinatupad na oil price hike ay ang pagbawas sa produksyon ng mga Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, kaya tumaas ang presyuhan sa world market. Gayunpaman, malit lamang ang naging pagtaas dahil bumaba naman ang demand sa langis ng Estados Unidos. Hataw Balita. Malungkot na balita po para sa mga animal lover na mahilig pumasyal sa Manila Zoo. Pumanaw na po ang nag-iisang elepante nito na si Bishwa Mali o mas kilala sa tawag na Mali, dakong 3:45 p.m. kahapon, November 28. Si Mali ay isang female Asian elephant na ipinanganak noong 1974 sa bansang Sri Lanka. Ayon kay Manila City Mayor Hani Lacuna, patuloy naman ang isinagawang investigasyon upang malaman ang naging dahilan ng pagkamatay ni Mali. Magsasagawa naman ng isang press con ngayong araw ng Miyerkules ang lokal na pamahalaan ng Maynila para ibigay ang update sa pagpanaw ng isa sa mga pangunahing atraksyon sa Manila Zoo. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan. Gusto ko lang po namin ipaalam sa inyo na kasalukuyan po ay ginagawa natin ang necropsy upang malaman natin ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ipinadala si Mali bilang regalo mula sa Sri Lanka noong 1977 patungong lungsod ng Maynila nang siya ay 3 taong gulang pa lamang. May potensyal ang mga elepante na mabuhay ng 75 hanggang 80 taon. Pinaniniwalaan na si Mali ay 49 na taong gulang nang siya ay pumanaw. Hataw Balita. Ipinahayag ni Senador Sherwin Gatchalian kamakalawa November 27 na tututukan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang pagtataguyod na magkaroon ng mga programa para mapabuti ang mga kakayahan ng mga Child Development Workers o CW sa bansa. Sa ilalim ng espesyal na probisyon na iniakda ng Senador, itataguyod ng TESDA ang pag-develop ng mga regulasyon para sa kwalifikasyon sa Early Childhood Care and Development Council
kung saan ang regulasyon sa pagsasanay ay tutugma sa mga umiiral at bagong CDWs. Inaprubahan naman ng Senate Committee on Finance ang kanyang mungkahi na maglaan ng pondo para sa upskilling ng mga CW sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ayon sa Senador, ang upskilling ng mga CW at ang pagdagdag ng regulasyon at sertifikasyon sa pagsasanay ay magbibigay daan para mapabuti ang kanilang mga kakayahan at mas mapanagot ang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Isinasagawa ng TESDA ang isang regulasyon sa pagsasanay para sa mga barangay health workers na siya namang ipatutupad din sa mga child development worker o mga kasalukuyang daycare teachers. Si Gatchalian ang may akda ng Basic Education and Early Childhood Education Alignment Act o ang Senate Bill na layuning tiyakin ang pagkakatugma ng Early Childhood Care and Development Council Curriculum at K-12 Basic Education Curriculum. Hataw Balita. Ipinakilala na kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bagong Special Operations Group na naatasang tumutok sa mas mahigpit na implementasyon ng mga batas trapiko at sa inaasang mas matinding traffic ngayong holiday season. Ang bagong Special Operations Group Strike Force ay ang dating grupo na nooy pinamumunuan ni retired Colonel Bong Nebriha na nasuspinde matapos na payagang makalusot sa busway ang nagpakilalang convoy umano ng isang senadora. Itinilagang officer in charge sa Special Operations Group Strike Force si Gabriel Go na direkta namang magre-report sa tanggapan ng MMDA Assistant General Manager for Operations. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na OIC Gabriel Go at MMDA Assistant Secretary David Angelo Vargas. That's one thing na kino-consider din po natin as what our chairman has mentioned, no. We will be deploying more manpower on our streets, no, to ensure na maging maayos ang pagpapatakbo ng ating mga motorista and also to ensure the safety of all motorists. Maraming mga motorista at maraming mga tao magkakaroon po ng additional load ng mga sasakyan. That's one thing that we are considering para madagdagan din po ang manpower natin. Especially po dito sa ating strike force, that's one thing that we are also considering, na magdagdag po tayo ng mga enforcers when it comes to our operation. Kasi dati meron tayong mga grupo na anti-illegal parking, meron yung nag-ooperate sa mabuhay lanes natin. Ngayon, dinagdag pati sidewalk clearing ng MPCG. Ngayon, lahat ito under ng direct supervision ng opisina ng operation. Hataw Balita. Oras sa 5:35 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Nasa maayos at ligtas na kalagayan ang dalawang mangingisda na napaulat na nawawala sa Timonan, Quezon matapos nilang makabalik noong linggo. Samantala patuloy naman ang paghahanap sa 3 pang mga nawawalang mangingisda. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Ligtas na nakabalik sa kanilang tirahan ng dalawang mangingisda sa Barangay Caridad, Ilaya, Timonan, Quezon bandang alas 8:21 ng umaga ng linggo, November 26. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, dahil sa naranasang sama ng panahon, nagpalipas muna sa isang bahay sa Barangay Gordon, Alabat, Quezon ang dalawang mangingisda na sina Rene Boy Alba at Juvenal Gamitin. Sa ngayon, 3 mga mangingisda pa ang patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard o PCG. Ito ay sinarit siyap ng Barangay San Jose, Rojas Oriental, Mindoro na napaulat na nawawala simula pa noong November 18. Joseph Palos ng Gloria Oriental, Mindoro na nawawala mula noong November 24 at Sunny Prias ng Pinamalayan Oriental, Mindoro na nawala noong November 25. Nakita at tinila na rin ng mga otoridad ang abandonadong bangka ni Prias, may layong 6 to 7 nautical miles ang lumang bayan shoreline. Maaari namang makipag-ugnayan sa Coast Guard District Southern Tagalog sa numerong 0997-785-4915 sakaling may impormasyon sa kinaroroonan ng mga ito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita.
Inilunsad kahapon, November 29, ang tinatawag na Sugbo Merkado Barato program sa Talisay City, Cebu. Matatagpuan sa nasabing programa ang 20 pesos per kilo na bigas at kung saan mabibili rin ang murang mga gulay at isda. Bahagi ang nasabing programa ng proyekto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na naglalayong mapababa ang presyo ng bigas. Inaasahang hindi lang ang mga consumer ang makikinabang sa murang presyo ng bigas, kundi malaking tulong din ito upang mapalakas ang hanap buhay ng mga mamamayan, lalo na ang mga magsasaka sa lalawigan ng Cebu. Hataw Balita. 4 na poste ang humambalang sa National Highway sa Lipa City, Batangas sa parte ng Barangay Tambo sa harap mismo ng panuulukan ng De La Salle, Lipa. Puso dito ng pagbangga ng isang kotse na naging sanhi ng pagtumba ng isang poste na sa dahilan naman kung bakit nadamay ang 3 pang poste na may mabibigat na transformers. Nahagip ng isa sa mga natumbang poste ang likuran ng isang dumadaang truck at maswerteng hindi nasaktan ng driver ng nasabing sasakyan. Nagtamo naman ng galos ang driver ng kotse habang dinala naman sa pagamutan ang kasama nitong babae. Nagdulot ng matinding traffic sa kabaan ng National Highway sa Barangay Tambo, Lipa City ang nangyaring aksidente. Agad namang nagtulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para agad na maisaayos sa mga natumbang poste at ang mga nasirang linya ng kuryente at maibalik sa ayos ang daloy ng trapiko. Hataw Balita. Sumuko sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang 5 miyembro ng New People's Army o NPA sa probinsya ng Bukidnon nitong Sabado, November 25. Tinukoy ng 1st Special Forces Battalion na kabilang sa mga sumukong NPA ang Vice Commander ng Headquarters NIO ng North Central Mindanao Regional Committee at 4 pang mga miyembro ng NPA. Ang patuloy na paghina ng bandidong grupo ang dahilan kaya sumuko ang mga ito kasama ng kanilang 3 matataas na kalibre ng mga baril at bala. Samantala kasabay nito pinatras ng AFP ang mahigit 20 kasapi ng NPA sa nangyaring engkwentro sa Sibagat, Agusan del Sur. Walang naitalang nasawi sa puwersa ng militar at nakumpiska nila ang mga kagamitan ng nakasagupang mga rebelde. Patuloy ngayon ang focused military operations ng mga otoridad sa nasabing lugar. Hataw Balita. Tinupok ng apoy ang isang appliances center at iba pang mga establishmento na katabi nito sa bayan ng San Jose, Occidental, Mindoro. Mabot ang naturang sunog sa ika-4 na alarma kung saan umabot sa 44 million pesos ang halaga ng pinsala. Si Bon San Pedro humahataw. Hataw Balita. Pasado 1:50 ng hapon nitong Lunes, November 27, nang matanggap ng Bureau of Fire Protection o BFP San Jose ang isang tawag sa kanila tungkol sa nagaganap na sunog sa Rizal Street, corner Libor Street sa bayan ng San Jose, Occidental, Mindoro. Lumipas ang 1 minuto ay agad na nakaresponde ang BFP. Dahil sa lakas ng apoy at hangin, 1:56 ay agad na dideklara ng BFP ang ika-4 na alarma. Ang ibig sabihin, tinatawagan na ang lahat ng mga kawani ng BFP sa mga karatig na bayan para makatulong sa pag-apula ng apoy. 4:30 ng hapon nang nagdeklara ang BFP ng fire out. Sa inisyal na ulat ng BFP, 13 establishmento ang natupok ng apoy. Batay sa taya ng mga otoridad, bagamat hindi pa ito opisyal, nasa 44 million pesos na ang naitalang halaga ng pinsala sa nasabing sunog. Ang estimated damage is 44 million. Depende pa yan, sir, kasi magsasubmit pa sila ng kanilang mga affidavit of loss para dun sa mga insurance claim. So, yun. Umabot na sa 14 na fire truck, kabilang na ang mga fire tender o mga tagahatid ng tubig ang rumesponde sa insidente. According dun sa aming initial information gathered, ay nagmula doon sa second floor nung M1 Computer Center, yung lumang Hapsing Commercial. So, yun, from there, mabilis kumalat. So, ang problema po natin ngayon, hindi natin ma-assess talaga yung actual scene kasi talagang totally razed to the ground yung building.
So mahirapan po tayo ngayon mag-search ng ng evidence kasi unang-una wala na po yung lugar na pinagmulan. So mag-ano lang po kami, mag-base kami dun sa eyewitness testimony na kung ano yung probability na pinagsimulan. Meron po kasi mga tao dun eh. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Mindoro, Von San Pedro, humahataw! Hataw Balita. Tinututukan ngayon ng Provincial Veterinary Office ang pagpapalawak ng sektor ng pagmamanukan sa Albay. Inaasahan na sa pamamagitan ng programa, lalakas ang produksyon at kalidad ng poultry products sa lalawigan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Mas pinalakas pa ng Albay Veterinary Office o AVO ang sektor ng pamumuhunan ng mga poultry farmers sa lalawigan ng Albay. Kasunod ito na isinagawang isang linggong training sa native chicken production, healthcare management at product development. Layunin na naturang pagsasanay na palakasin ang sektor ng pagmamanukan, partikular ang pagkaparami ng populasyon ng mga native chicken at pagkapalawak ng kasanayan sa meat processing ng mga poultry farmers sa Albay. Una nang isinagawa ang native chicken meat processing, gayon din ang value adding tulad ng longganisa at siomay. Napag-usapan din ang ilang mga pamamaraan at pag-iimbak upang mapanatili ang kalidad ng mga produktong ito. Gayon din ang ilang mga suliranin at mga oportunidad na maaaring kaharapin na sa native chicken production, breeding and nutrition management, health management at cost and return analysis. Kaugnay nito, bumuo rin ang AVO ng kooperatiba na siya magiging kinatawan sa mga pagpupulong na isasagawa ng Department of Agriculture para sa partikular na provincial commodity. Dinaluhan ito ng mga opisyal mula sa mga city at municipal veterinary office, Kalipi presidents at mga kooperatiba tulad ng Bunafa, Likfa, Alcovpas, Alcofroco at LLP-RAC. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinagip ng Philippine Coast Guard Substation Abra de Ilog ang isang dolphin na na-stranded sa baybayin ng Barangay Wawa, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro kahapon, November 28. Ayon kay PCGA 55th Squadron Base o Base ng Puerto Galera, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang dolphin na na-stranded sa nabanggit na lugar. May mahaba itong 6 na talampakan at natagpuan ng mga otoridad sa mabuhanging bahagi ng baybayin. Agad naman nagsagawa ng assessment ang mga tauhan ng CGSS Abra de Ilog upang siriin ang kalagayan ng dolphin. Patay sa ginawang pagsusuri sa dolphin, walang nakitang anumang sugat sa katawan nito. Agad naman pinakawalan ito ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Abra de Ilog. Patuloy pa rin umiiral ang Northeast. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng tuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 14, talatang 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko."
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.